May isang gabi, hindi na bumalik sa bahay ang kambing ng tiyuhin ko. Hinanap nila buong gabi sa looban, sa damuhan, sa ilalim ng kamalig. Wala. Pero kinaumagahan, natagpuan ito sa gitna ng mangga. Nakabitin. Putol ang mga paa. Wala ng mata. Walang may gustong magsalita tungkol doon. Pero mula noon, walang bata ang naglalakas loob pumasok mag-isa sa manggahan ng tiyuhin ko. Kahit pa sabi nila, iyon daw ang may pinakamatatamis na mangga sa buong barangay. Ako si Jasper, 18. Wala akong ama. At kung may ina man akong matatawag, iyon na lang siguro ang alak na hindi mawawala sa lamesa namin gabi-gabi. Dati akong honor student. Pero ngayon, naglalako na lang ako ng gulay. Tahimik lang ako. Di ako pala kwento. Pero may mga alaala kasing hindi mo na kayang itikom habang buhay. Lalo na kapag ang mga tanong mo, nagsimula ng sagutin ng mga bangungot. Nung isang linggo, pinapunta ako ni Mama sa tiyuhin ko sa San Lorenzo. Iyon lang ang natitira niyang kapatid. Gusto niya raw doon muna ako para lumayo sa gulo rito. Pero sa totoo lang, gusto lang niya akong mawala sa paningin niya. Pagdating ko sa San Lorenzo, sinalubong ako ni tiyuhin Erning. Matandang matigas ang mukha, kulubot ang balat, pero matikas pa rin kahit pa medyo hirap na sa lakad. Tahimik dito, Jasper. Wala kang ibang maririnig kundi huni ng ibon, ihip ng hangin at minsan, iyak ng pusa kung gabi, sabi niya, sabay ngiting may laman. Hindi ko alam kung nagbibiro o may ibig sabihin. Ang bahay niya, luma na, pawid ang bubong, at amoy kandilang napundi. Pero ang manggahan sobrang lawak. Halos 5 ektarya raw. Pero karamihan sa mga puno, hindi na pinapakinabangan. Hinahayaan na lang mabulok ang bunga sa lupa. Doon ko rin nakilala si Ira, anak ng kapitbahay. Payat, makulit, at mahilig sa lumang kamera. Sabi niya, gusto raw niyang gawing proyekto ang manggahan. Ang ganda ng texture dito, parang haunted. Pero romantic, sabay tawa niya. Nakakagaan ng loob si Ira. Parang may araw sa mukha niya kahit maulan. Pero kahit may tawa, may bigat pa rin sa hangin. Ramdam ko yon. Simula pa lang ng gabi, may kung anong malamig na humahaplos sa batok ko. Akala ko normal lang. Hanggang sa unang gabi ko doon. Habang nasa higaan ako, may naamoy akong kakaiba. Para siyang pinagsamang kalawang at patay na hayop. Tapos may narinig akong kaluskos. Hindi daga. Hindi rin hangin. Malalaki ang hakbang. Gumagapang sa labas ng bintana ko. Nang sumilip ako, wala akong nakita, pero may naiwan sa putikan, yapak pero hindi pang tao. Hindi rin hayop. Para siyang may 4 na daliri na mahahaba at baluktot. Kinabukasan, tinanong ko si tiyuhin. Hayop lang yan. Maraming uwak dito. Minsan naglalaban. Pero nakita ko kung paano siyang umiti habang sinasabi yon, pilit, parang may kinikimkim. Gaze moment. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Parang may inaalala siyang ayaw niyang bumalik. Lumipas ang mga araw. Paunti-unti, may napapansin akong kakaiba. Isang gabi, nakita ko si tiyuhin na may bitbit na manok. Buhay. Pero kinabukasan, wala na. Hindi rin ko nakita sa lutuan. Sa bakuran, may mga butong iniwan lang sa ilalim ng punong mangga. Isang hapon, habang kumukuha ng mangga si Ira, may nakita siyang lumang litrato na nakasuksok sa pagitan ng mga ugat. Medyo kupas na. Pero kita pa rin, babae, may puting bestida, hawak ang sanggol. Tapos sa likod, may sulat, walang sinuman ang makaalis na hindi nagbabayad sa lupain ito. Tumingin kami sa isa't isa. Hindi kami makapagsalita. Pero sa mga mata namin, pareho ang tanong, sino siya? At bakit nasa ilalim ng punong mangga ang larawan? Kinagabihan, bumalik ang amoy mas matindi. At sa kisame, may narinig kaming boses. Hindi boses ng tao. Para siyang humahagulgol. Minsan, humahagalpak. Tapos biglang tatahimik. Baka may tinatago si tiyuhin mo. Bulong ni Ira sa akin habang nakasilip kami sa bintana. Hindi ko alam.
Pero gabi-gabi na lang to, Ira. Parang may gusto siyang itago. Parang may bantay ang manggahan na di niya pinapansin. Kinaumagahan, tinanong ko ulit si tiyuhin. May nagpaparamdam po ba dito? Ngumiti siya. Mahinang ngiti. Tapos sabay sabing, alam mo ba kung bakit matamis ang mangga dito, Jasper? Umiling ako. Dahil may pinapakain ng lupa. Hindi na ako nakapagtanong pa. Dahil may dumaan na malamig na hangin sa pagitan namin. At sa loob-loob ko, parang may nakikinig. Parang hindi kami nag-uusap lang dalawa. Simula noon, naging mas tahimik si tiyuhin. Lalo na kapag dumidilim. Minsan, nahuli ko siyang naglalagay ng asin sa pinto. Minsan, kandila. Minsan, may itim na manok siyang inaalayan sa may ugat ng pinakamatandang puno. Ira, kahit palabiro, nagsimulang hindi makatulog. May mga gabi raw na may kumakalabit sa kanya. At isang umaga, may sugat siya sa hita, 3 guhit, pantay-pantay. Parang kinayod ako habang tulog, sabi niya, nanginginig. Hindi to normal, Jasper. May nakatira sa manggahan. Hindi lang tayo ang andito. Tumango ako. Hindi na to basta takot. May bumubulong na sa likod ng isipan naming dalawa, may nilalang dito at gusto nitong malaman namin na nandito siya. Pero ang mas kinilabutan ako. Yung litrato. Dahil pagkabalik namin sa puno, wala na ito sa ilalim ng ugat. Pero may bagong nakapatong. Isang pulang kandila. Bago. Mainit pa. At katabi nito ang suklay ni Ira. Hindi niya alam kung paano napunta roon. Bumalik kami sa bahay ni tiyuhin. Tahimik siya. Pero yung mga mata niya parang may gustong sigaw na hindi niya masabi. Kung may hindi kayo sinasabi, tiyo kailangan ko pong malaman, halos pabulong kong sabi. Ngunit imbes na sumagot, tumayo siya. Binuksan ang bowl sa ilalim ng kama. At doon ko nakita ang sagot na ayaw niyang banggitin, isang lumang damit pambata pero punong-puno ng tuyong dugo. At sa tabi ng damit, isang maliit na piraso ng balat, tuyot, pero mukhang tao. Hindi ko na alam kung matatakot ako o maaawa sa sarili ko. Pero isang tanong lang ang bumabagabag sa akin mula noon, ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Nung gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakapatay na ang ilaw sa silid, pero parang may nakakapasok pa ring liwanag mula sa labas. Hindi ilaw ng buwan. Mas mapusyaw, parang bughaw. At may kasamang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko, gaya ng dati. Pero ngayon, mas mabigat ang presensya. Parang may humihina sa likod ko. Pinilit kong huwag lumingon. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumulong ang alaala ng nanay ko, isang linya na minsang sinigaw niya habang lasing, anak kita pero hindi ikaw ang gusto ko. Kaya siguro kahit ilang taon na akong lumalayo, dala ko pa rin yung sakit. Yung pakiramdam na hindi ka talaga minahal. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, mali ka pa rin. At sa mga gabing gaya nito, kung kailan parang nagigising ang buong kalikasan, doon bumabalik lahat. Kinabukasan, maagang bumisita si Ira. Tahimik siya, hawak pa rin ang lumang kamera niya. Gusto kong bumalik sa puno, sabi niya walang tanong. Kaya kahit takot ako, sumama ako. Pagdating namin sa ilalim ng pinakamatandang puno ng mangga, wala na ang pulang kandila. Pero may naiwan isang mutya. Makinis, kulay abo, parang mata ng pusa kapag tinamaan ng ilaw. Kakaiba ang pakiramdam ko nang mahawakan ko ito. Parang may init sa ilalim kahit malamig ang paligid. Kanino to galing, tanong ko. Hindi ko alam. Pero may nakita akong ganito sa lumang diary ng lola ko dati, sagot ni Ira. Sabi niya, ginagamit daw ito ng mga albularyo para makita ang totoo. Mula noon, ininatan ko ang mutya. Isinuksok ko sa supot ng wallet ko. Pero simula rin noon, mas lumalim ang mga panaginip ko. Hindi na basta bangungot, kundi mga imahe ng babae sa puting bestida, umiiyak sa ilalim ng punong mangga. Paulit-ulit ang eksena, pero laging may bagong detalye, minsan may hawak siyang sanggol. Minsan, duguan ang kamay niya. Minsan, sinisigaw niya ang salitang,
Hindi pa tapos, kinwento ko yon kay tiyuhin Erning. Tahimik lang siya, pero sa tingin ng mata niya, may alam siya. Jasper, anya, habang nakatingin sa bintana, kung minsan, ang lupa ay hindi lang basta lupa. May alaala ang mga puno. May galit ang mga ugat. At kapag di mo nirespeto, hihigupin ka nila. Hindi ko na tinanong pa. Dahil alam kong wala na akong maririnig na totoo. Pero yung mutya, simula nang hawakan ko yon, naging iba ang pakiramdam ko sa paligid. Isang gabi, habang nasa bubungan ako para tumingin ng bituin, bagay na madalas kong gawin nung bata ako, may nakita akong nilalang sa ilalim ng punong mangga. Hindi siya hayop. At siguradong hindi tao. Malaki ang katawan, baluktot ang paa, at ang mga mata niya maliwanag. Parang asul na baga. Tumayo siya ng dahan-dahan, tapos humarap sa akin. Hindi siya gumalaw. Pero ramdam ko yung titig niya, kahit ganito kataas ang bubong. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Napasigaw ako. Napatakbo si tiyuhin. Anong nakita mo? Tanong niya, hawak ang bulok. May nilalang doon, sabay turo ko. Pero wala na. At sa mukha ng tiyuhin ko, may halong inis, takot at panghihinayang. Parang may gusto siyang ilihim, pero hindi na niya kayang pigilan. Kinabukasan, may kumatok sa bahay. Isang matandang albularyo. Mahaba ang buhok, puti na halos lahat. Bitbit niya ang isang tungkod na gawa sa kahoy na parang may mga ukit ng ahas at mata. Hindi siya umingiti. Ako si matandang laki, sabi niya. Tinawag ako ng hangin. May dumadapo raw na puwersa sa manggahan niyo. Tiningnan niya ako. Tapos si tiyuhin. At alam kong alam mo kung bakit. Hindi agad nagsalita si tiyuhin. Pero dinala niya kami sa pinakailalim ng bahay, may lihim palang silid roon, puno ng mga bote ng asin, kandila, dahon ng alagaw, at larawan ng mga taong hindi ko kilala. Ang manggahan ito, sabi ni matandang laki, ay hindi basta taniman. Ginawa tong alay noon. May ipinangakong kaluluwa kada taon, kapalit ng masaganang ani. Pero nang mamatay ang orihinal na tagabantay, ipinasa sa iba hanggang sa si Erning na ang naiwan. Nang marinig ko yon, parang humigpit ang dibdib ko. Bakit di niyo sinabi agad, sigaw ko. Dahil hindi ito basta usapang paniniwala. Ito ay sumpa. At ikaw, Jasper, ikaw ang susunod. Biglang dumilim ang paligid. Parang bumigat ang hangin sa silid. At sa loob ng dingding, narinig ko ang tunog na matagal ko nang naririnig sa gabi, pag-iyak, paghalakhak, at sa huli isang huni ng hayop na hindi ko pa naririnig sa buong buhay ko. Umalis si matandang laki kinagabihan, pero may iniwan siyang babala. Kapag muling namulaklak ang puno sa gitna ng manggahan, lalabas na ang tunay na anyo ng bantay. At kung sino man ang nakakita sa mutya, siya ang hahabulin muna. Biglang bumigat ang tingin sa akin ni tiyuhin. Parang gustong isumbat. Pero hindi niya magawa. Ako kasi ang humawak sa mutya. Ako ang ginising. Simula noon, nagbago ang mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay, biglang naging mailap. Tila ba narinig na nila ang kwento, o baka may mga naranasan na rin silang hindi nila matagalang sabihin. Si Ira lang ang nanatili. Pero pati siya, mas madalas na rin akong titigan ng matagal, parang may gustong itanong pero hindi masabi. Jasper, minsang bulong niya, ano ka ba talaga? Napayuko ako. Dahil sa totoo lang, ako rin hindi sigurado. Noong bata ako, minsan akong nilagnat ng halos 1 linggo. Wala akong malay. Pero pagkatapos noon, sabi ng nanay ko, nag-iba raw ako. Mas tahimik. Mas matalim ang mata. At minsan, nakikita niya raw akong kinakausap ang sarili ko habang tulog. Akala ko noon normal lang. Trauma siguro. Pero ngayong nandito na ako sa manggahan, parang sinisingil ako ng mga alaala. Isang gabi, dumilim bigla ang buong bahay. Napundi ang lahat ng kandila. Walang kuryente. Bumuhos ang ulan. Tapos may sumisigaw mula sa labas, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Boses ng babae. Pamilyar.
Paglabas ko, nakita ko si Ira nakaluhod sa ilalim ng puno. Basang-basa, nanginginig. Sa harap niya, lumang larawan pero ngayon may dugo sa gilid. At hawak niya ang mutya, kumikislap, umiinit. Jasper, hindi ito basta kwento. May parte ka dito. May dugong may utang. Gusto ko siyang lapitan, pero sa bawat hakbang ko, parang may humahawak sa paa ko. Mabigat. Parang may kamay mula sa ilalim ng lupa. Tumingala ako at doon ko siya nakita. Ang nilalang. Maitim. Baluktot ang katawan. Mabagal ang galaw. Pero ang mata, alam ko na ngayon kung saan ko siya nakita noon. Mata ko. Sa salamin. Sa bangungot. Sa mga lumang larawan. Hindi ko alam kung sino siya. Pero ang mas nakakatakot, baka ako siya. At sa mga gabing tulad nito, bumabalik ang bulong ng babae sa panaginip, anak kita pero hindi ikaw ang gusto ko. Hindi pa tapos ang sumpa. At sigurado ako. Hindi lang ako ang gising sa manggahang to, mula nung gabing nakita ko ang nilalang sa ilalim ng puno, hindi na ako muling nakatulog ng payapa. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik ang panaginip, yung babae sa puting bestida, umiiyak habang nakayuko sa lupa, hawak ang isang bagay sa kamay, isang singsing. Hindi ko agad napansin dati. Pero ngayong paulit-ulit ko na siyang napapanaginipan, napansin ko na yon ang singsing ng nanay ko. Ang parehong singsing na iniwan niya sa lamesa bago siya tuluyang umalis. Isang simpleng bakal na may ukit sa loob, akin ka, kahit di mo alam. Lagi ko yung dala. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil yon lang ang bagay na iniwan niya sa akin na hindi kayang sunugin, sirain, o kalimutan. Isa yung paalala. Isang sugat na naging metal. Pero ngayon, sa panaginip hawak ng ibang kamay ang singsing. At sa mata ng babae, may pait na hindi ko maipaliwanag. Galit ba? Hinanakit? O paghahanap? Gusto kong itapon ang singsing. Pero tuwing sinusubukan ko, parang may humahawak sa kamay ko, malamig, mabigat, ayaw akong papakawalan. Araw-araw, mas lumalalim ang lamat sa pagitan ng katotohanan at kung anong tinatago ng lupain to. Minsan, nawawala ang mga alagang manok ng mga kapitbahay. Minsan, may batang umiiyak sa dilim, pero wala namang bata sa paligid. May isang gabi, biglang nawala ang asong si Bogie ng kabila. Kinabukasan, nakita siya, walang balat. Para lang iniwan para manahimik ang lahat. Si Ira, mas bihira na akong kausapin. Hindi dahil galit siya. Kundi dahil natatakot na rin siya. Hindi sa nilalang. Kundi sa posibilidad na baka ako na mismo ang unti-unting nagbabago. Hindi mo na ako tinitingnan sa mata, Jasper, sabi niya isang hapon, habang magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik lang ako. Tumingin siya sa mutya na hawak ko pa rin. Hindi mo napapansin? Simula nang nakuha mo yan mas madalas kang nakatitig sa kawalan. Parang may kausap kang di ko nakikita. Parang may hinihintay kang sumanib. Hindi ko alam kung paano ko siya papaniwalain na ako rin takot. Ako rin nalilito. Pero paano kung totoo ngang may koneksyon ako sa nilalang? Paano kung ako ang alay, ang kahalili, ang usbong mula sa ugat ng sumpa? Naaalala ko pa nung 7 taon ako. May gabing sinugod ako sa ospital dahil sa matinding lagnat. 6 na araw akong walang malay. At sa panahong iyon, sinabi ng doktor sa nanay ko na kung hindi ako magigising sa ika-7 araw, baka mawalan na ako ng malay habang buhay. Pero nagising ako. Ika-7 araw. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. At simula noon, laging may ibong uwak sa bubong ng bahay namin. Kahit sa Maynila. Kahit walang puno. Kahit tuyo ang paligid. Hindi ko iyon pinansin noon. Pero ngayon, sa San Lorenzo, bawat hating gabi, naririnig ko ang huni ng uwak. Tila ba may sinusundan siya? O binabantayan? Isang gabi, habang naglalakad ako sa gilid ng manggahan, may nakita akong papel sa ilalim ng puno. Mula ito sa lumang notebook, sulat kamay, punit pa ang gilid. Nakasulat doon, ang kasinungalingan ay binubuhay ng takot.
At ang lupa ay kumakain ng taksil. Kinilabutan ako. Hindi dahil sa mensahe, kundi dahil sa sulat kamay. Sulat yon ni Mama. Paano napunta rito? Hindi siya nakarating sa San Lorenzo. Hindi siya bumisita kay tiyuhin. Hindi ko man lang siya nakausap mula nung pinaalis niya ako. Pero ang sulat narito. Sa mismong puno kung saan nakita ko ang nilalang. Isang gabi, binisita ako ni Ira. Hindi siya nagsalita agad. Pero basang-basa siya ng ulan, bit-bit ang lumang kamera. May nakita akong hindi ko dapat makita, anya. Tiningnan ko ang kamera. May larawan ng manggahan pero sa isang kuha, may anino sa gitna. Malaki. Matalas ang gilid. Parang may pakpak. Wala akong nakita habang kinukuhanan ko, Jasper. Pero pag-develop ko nandyan siya. Bigla siyang napatingin sa singsing sa kamay ko. Hindi mo pa rin inaalis? Umiling ako. Baka yan ang dahilan kung bakit ka binabalikan. Baka yan ang koneksyon mo. Kung sino man siya, kung yan man ang nanay mo, o hindi, baka siya ang nilalang sa panaginip mo. Baka hindi lang siya basta multo. Gusto kong umiyak. Pero wala na akong luhang mailabas. Puro takot na lang at pagkalito. Hindi ko alam kung ako ba to o kung may sumusunod sa akin, sagot ko. Baka pareho. Tumahimik kami. Ilang sandali. Parehong nakatitig sa punong mangga. Gaze moment. Parang sumisigaw ang mga mata namin. Pero walang salita ang makakatumbas ng bigat ng mga tanong. Kinabukasan, nawala si Ira. Hindi siya umuwi. Hindi siya sumagot sa tawag. At nang puntahan ko sila, sarado ang bahay. Walang sagot. Walang palatandaan ng laban. Pero sa may pintuan may dugo. Mula sa loob. At sa harap ng bahay, isang lumang litrato, kami ni Ira sa manggahan, pero parehong nakapikit. At sa likod ng litrato. Hindi pa tapos. Binalikan ko si tiyuhin. Hindi ko na siya kinausap ng maayos. Galit ako. Takot. Nangangatog. Pero sa halip na sumagot, inabot niya sa akin ang isang bagay, isang luma, marupok na larawan ng isang sanggol. Sa likod may sulat. Anak mula sa dugo ng buwan. Anak ng lupa at galit. Ikaw ang ikalawang tanikala. Hindi ko alam kung sino ang sanggol. Pero may kutob akong ako yon. Hindi mo na maitatanggi, Jasper, mahinang sabi ni tiyuhin. Pinili ka na ng lupa. Muli akong napatingin sa singsing. Kumikislap ito. At sa mismong palad ko nag-init. Sa likod ng bahay, muling tumahol ang uwak. At kasabay noon, naramdaman ko ang isang aninong dumaan sa harapan ng mata ko. Hindi ako sigurado kung sino na ako ngayon. Ang sigurado lang ako. Sa bawat oras na lumilipas, mas nagiging ako siya. Mas nagiging hindi ako. At kung totoo ngang may koneksyon ang singsing, ang mutya, at ang dugong nananalaytay sa akin. Baka hindi lang ako ang alay. Baka ako ang pintuan. At kung buksan man ang pintuang to, anong klaseng nilalang ang makakalabas? Sa gabing yon, nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga. Mag-isa. Umiiyak ng walang tunog. May hawak na mutya. May suot na singsing. At sa dibdib ko humahagulgol ang batang ako na hindi man lang natanong, bakit ako iniwan? Hangin lang ang sumagot. At sa pagtingala ko sa langit, nakita ko siya. Si Ira. Nakabitin sa pinakamataas na sanga. Nakasuot pa rin ng kamera sa leg. At sa mga mata niya hindi takot kundi pagpapatahimik. Parang gusto niyang sabihin wala nang ibang makakaalis. At sa bawat ihip ng hangin parang binubulong sa akin ng buong manggahan, ikaw na ang natitira. At hindi ka na pwedeng lumayo. Chat said, gabi-gabi na lang. Pare-pareho ang panaginip. Ako, nasa ilalim ng punong mangga. Umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong sugat, pero may nararamdaman akong pagkawala. Parang may kinitil.
Parang may kinuha sa akin, pero hindi ko alam kung tao, alaala, o ako mismo. Sa dulo ng panaginip, palaging may babaeng dahan-dahang lumalapit. Duguan ang bestida. Basag ang mukha. Pero kahit ganoon, kilala ko siya. Mata pa lang. Si Mama. Hindi siya nagsasalita. Pero sa kanyang mga mata, malinaw ang sinasabi, anak kita. Pero hindi ikaw ang pinili ko. Pagdilat ko, pareho pa rin. Basang-basa ng pawis ang unan. Nanginginig ang kamay ko. At sa kama, laging nandoon ang mutya, kahit isinasara ko ito sa kahon, bumabalik sa ilalim ng unan. Lagi siyang bumabalik sa akin. Si Tiyuhin mas tahimik na ngayon. Lalo't mas madalas na naming marinig sa gabi ang pagaspas ng pakpak, hindi ibon. Mas malalim. Mas mabigat. Tapos kasabay ng hangin may bumubulong. Lumalapit ka na hindi ka na makakatakas. Akala ko baliw lang ako. Hanggang sa isang gabi may dumating na batang lalaki sa bakuran namin. Hubad. Maputla. Basag ang kuko. Tinitigan ako mula sa dilim, sabay sabing, ibalik mo siya. Hindi ikaw ang dapat. Paglapit ko, nawala siya. Pero naiwan ang amoy ng lupa. Amoy ng patay na hindi na inilibing ng maayos. At sa sanga ng punong mangga may nakasabit na panyo. Yung panyo ni Ira. Hindi na namin siya nakita simula nung gabing yon. Pero lahat ng palatandaan parang pinipilit akong maalala siya. Parang pinipilit akong bumalik sa kung ano talaga ang papel ko sa sumpa. Sabi ng matandang albularyo, ang mutya ay alaala ng isang galit na hindi nailibing. At habang tumatagal, nararamdaman ko na, hindi lang galit ang laman ng mutya. Kundi pag-ari. Lagi ko itong hawak ngayon. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Sa tuwing malapit na akong mawalan ng ulirat, kapag nagsisimula ng dumilim ang paligid kahit umaga pa, ang mutya lang ang nagpapabalik sa akin sa sarili ko. Pero may kabayaran. Tuwing nahahawakan ko ito ng matagal, may mga imahe akong hindi ko na matiyak kung akin ba o hindi, isang sanggol na umiiyak sa ilalim ng ulan. Isang babae, sinisigaw ang isang pangalang hindi niya alam. Isang batang lalaki, tumatakbo sa gitna ng apoy. At ang boses, paulit-ulit, hindi ikaw ang pinili. Pero ikaw ang natira. Minsang bumalik si matandang laki. Hindi siya pumasok sa bahay. Doon lang siya tumayo sa tapat ng punong mangga. Tinitigan niya ako ng matagal. Wala siyang dalang tungkod. Wala siyang anting-anting. Pero sa kanyang mukha may lungkot. Hindi takot. Hindi galit. Kundi lungkot na parang matagal nang may alam pero hindi nasabi. Hindi mo na mababalik ang mga nawala, sabi niya. Pero pwede mo pa ring piliing huwag maging katulad nila. Katulad nino, tanong ko. Pero umalis siya. At iniwan lang sa lupa ang isang piraso ng salamin. Maliit. Parang bahagi ng lumanyang pangitain bola. Pagtitig ko sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Pero hindi ako. Ako, pero may mata ng uwak. Ako, pero may ngipin ng hayop. Ako, pero may tinig na hindi ko boses. Kinabukasan, dinalaw ako ng isang matandang babae, si Aling Yaya. Isa sa pinakamatagal na nanirahan sa San Lorenzo. Pumasok siya sa bakuran na parang may alam. Tiningnan ang paligid. Humawak sa lupa. May dugo na sa lupa niyo, anya. At ang ganitong lupa naghahanap ng kabayaran. Dala niya ang isang lumang kwintas, yari sa kahoy at buto. Ito ang suot ng lola mo nung huling gabi ng pagpapalit, sabi niya. Hindi ko alam kung alam mo na pero hindi ikaw ang unang pinili. Tiningnan ko ang kwintas. Maalikabok. Mabigat sa pakiramdam. Pero nang hawakan ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Mga imahe, sumugod sa utak ko, si Lola, umiiyak habang inilalagay ang kwintas sa isang bata. Si Mama, nagsisigaw habang kinakaladkad palabas ng bahay. At isang batang lalaki, ako, na inilalagay sa sako at inilalagay sa ilalim ng punong mangga. Hindi ako humihinga. Parang nalunod ako sa sarili kong alaala. Hindi ko alam kung totoo.
Hindi ko alam kung panaginip. Pero sa sarili kong loob, may bumubulong, kung hindi ikaw ang dapat kaninong buhay ang ninakaw mo. Hindi ako nakasagot. Kahit si tiyuhin, hindi na ako tinitingnan. Nagpapanggap siyang natutulog. Pero nararamdaman ko. Sa tuwing dadaan ako sa tabi niya, nanginginig siya. Hindi dahil malamig. Kundi dahil hindi na niya alam kung tao pa ba ako o isa na akong nilalang na pinapasok ng sumpa. Isang gabi, dumalaw ang isang pusa. Puti. Punit ang tenga. Tiningnan ako mula sa pintuan. Hindi siya gumagalaw. Tila babantay. O gabay. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tanong na sumisigaw sa loob ng isipan ko. Tanong na hindi ko kayang sagutin. Pero tanong na malapit na ang sagot. Nagdesisyon akong bumalik sa pinakaugat ng lahat, ang punong mangga sa gitna ng lupa. Buwan na ng pamumunga. At gaya ng sabi ni matandang laki, kung kailan namumulaklak doon bumabalik ang espiritu ng sumpa. Sa hating gabi, dala ko ang mutya, ang singsing ni mama, at ang kwintas mula kay Alinyaya. Pumwesto ako sa ilalim ng puno. Umupo. Naghintay. Walang hangin. Walang insekto. Walang kaluskos. Tila ba ang buong mundo tumigil lang para sa akin? Tapos may tunog ng hakbang. Hindi mabigat. Hindi magaan. Paikot-ikot. Paunti-unti. Hanggang sa narinig ko ang tinig. Akin ka. Kahit di mo alam. Lumuhod ako. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko na alam kung kalaban ako o kasangkot. Ang alam ko lang, may dapat tapusin. Tumingin ako sa langit. Walang bituin. Pero sa likod ng ulap, sigurado akong may matang nakatingin sa akin. Hindi pa ito ang wakas. Pero nararamdaman ko na, papalapit na ang gabing hindi na ako gigising bilang ako. At sa dulo ng lahat, isang tanong ang hindi ko matatakasan, kung ikaw ang kailangang mawala para tumigil ang sumpa. Papayag ka ba, bumalik si tiyuhin sa manggahan? Hindi ko inaasahan. Akala ko, tulad ng dati, mananatili siyang tahimik, manhid, laging umiiwas sa katotohanan. Pero nung gabing bumalik ako sa ilalim ng punong mangga para tapusin ang lahat, dumating siya. Walang salita. Bitbit lang ang bulok at isang lumang sako. Anong gagawin niyo dyan? Tanong ko agad. Hindi siya sumagot. Nilapag lang ang sako sa tabi ko. At nang ibukas niya ito, sumambulat ang amoy ng basang kahoy, ng lumang dugo, at ng isang bagay na matagal nang tinatago. Isang buto ng sanggol. Yan ang totoo, anya, nang mahina, halos hindi ko marinig. Hindi ikaw ang pinili. Ikaw ang natira. Napaatras ako. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa kabuang bigat ng salitang iyon. Pinagtagpi-tagping alaala, mga bangungot, mga kuhang hindi ko maipaliwanag, lahat biglang may anyo, may laman, may buto. Ang nanay mo siya ang nagdala ng sumpa rito, tuloy ni tiyuhin. Bata pa lang siya, pinilit na siyang sumanib sa kasunduan ng mga matatanda. Pero tumakbo siya. Lumaban siya. At para mailigtas ka, may isinakripisyo siyang iba. Kanino galing to? Tanong ko, tinuturo ang buto. Hindi siya agad sumagot. Kanino galing? Ulit ko, pasigaw na. At doon niya ako tiningnan. Diretso. Walang takas. Sa kapatid mong hindi mo kailanman nakilala. Parang tinamaan ng kidlat ang dibdib ko. May matagal ng bakanting bahagi sa puso ko na biglang napuno ng tinik. Lahat ng hindi sinasabi ng nanay ko, lahat ng sakit, paninigaw, at pananahimik, biglang nagkaroon ng anyo. Kaya pala hindi ako pinapansin noon. Kaya pala parang palagi akong kapalit ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Halos pasigaw kong sabi, nanginginig na ang boses ko. Tinatago ka namin. Dahil alam naming babalik siya. Ang bantay. Ang nilalang. At kung malaman niyang ikaw ang natira, ikaw ang hindi naialay, hahabulin ka niya. Hanggang sa matapos ang utang ng dugo. Napaluhod ako. Hindi ko na kaya.
Lahat ng binuhos kong tapang bumagsak sa lupa kasabay ng luha. Sa tabi ko, gumalaw ang mutya. Kumikislap ito. Pero hindi na kulay abo. Ngayon, nagiging maitim na pula, parang dugo na naninigas. At sa bawat kislap, parang may kumikirot sa likod ng batok ko, sa loob ng mga mata ko. Tila ba ang mutya mismo nagsisimula ng mabuhay? Bakit mo pa ako pinayagang manatili rito kung alam mong ganito ang lahat? Tanong ko sa tiyuhin. Dahil wala na akong ibang magagawa. Huli na. Hindi ako nakasagot. Biglang may boses sa likod namin. Hindi siya ang may kasalanan. Si Era. Hindi ko siya nakita nang dumating. Basa siya ng ulan. Maputla. Ngunit buo. Buhay. Pero sa mga mata niya may malamig, may kakaibang lamlam. Paano? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Lumapit siya sa amin. Tiningnan ang buto. Tiningnan ang mutya. Tiningnan ako. Hindi ako kinuha. Pinabalik ako. Para tapusin. At doon ko na napansin ang suot niyang kamera na dati niyang laging dala, ngayon ay wala na. Sa leg niya na ngayon ay nakasabit ang kwintas na galing kay Aling Yaya. Yung kwintas na sinabing pagmamay-ari ng lola ko. Ira, bulong ko. Sino ka ba talaga? Hindi siya sumagot. Ngunit mumiti siya. Isang ngiting hindi niya kailanman na ipakita sa akin noon. Isang ngiti ng isang taong matagal nang may alam, matagal nang nanonood at matagal nang naghihintay. Ako ang dapat. Pero ikaw ang pinili ng nanay mo. Hindi ko siya masisisi. Pero hindi rin kita kayang patawarin. Anong ibig mong sabihin? Siya ang nanay ko rin, Jasper. Para akong lumubog. 2 kaming anak. Pero isa lang ang iniligtas. Isa lang ang napili. At ngayon, narito siya. Hindi para bumalik. Kundi para magbalik. Biglang umalulong ang hangin. Umikot sa paligid. Ang mga punong mangga sabay-sabay na umiyak. Hindi ihip ng hangin, kundi hunin ng mga kaluluwang binigti, isinakripisyo, at hindi kailanman nailibing ng buo. Tama na to, bulong ni Ira. Ibigay mo na. Para matapos na ang sumpa. Ano, tanong ko, umiiyak na. Ibigay mo na ang sarili mo. Hindi naman ikaw ang dapat mulapat simula. Hinawakan niya ang mutya. Sa kanyang palad, lumiwanag ito. Tapos pumutok. Nagkabitak-bitak ang katawan ng bato. At mula sa loob, may sumirit na likidong kulay itim, kumalat sa kanyang kamay, sa dibdib, sa liig, hanggang sa bumalot ito sa mukha niya. Hindi na si Ira ang kaharap ko. Siya na ang nilalang. Ang bantay. Ang uhaw. Ang matagal nang naghihintay sa ilalim ng puno. Sa likod ko, naramdaman ko ang hakbang ni tiyuhin. Lumapit siya sa akin. Umiyak. Patawad, Jasper, hindi ko inakalang babalik siya bilang tao. At sa likod ng kanyang palad may sugat. Paekis. Sariwa. Tulad ng nakita ko sa mga alay sa panaginip. Tulad ng pagmamarka ng mga pinipili. Kasama kanila, tanong ko, halos pabulong. Hindi. Pero matagal ko na ring sinukuan ang pakikibaka. At kung ako man ang kailangan para matapos to, hindi na niya tinuloy ang sinabi. Tumakbo siya kay Ira o sa nilalang at niyakap ito mahigpit. Nagsisigaw siya ng dasal. Pero wala nang bisa ang dasal sa mga ganitong gabi. Inangat ng nilalang ang ulo. At sa isang iglap, isang sigaw, isang tiling parang bagyo, parang bitak ng mundo, nawala si tiyuhin. Walang dugo. Walang katawan. Walang abo. Wala. Ako na lang. At sa harap ko, siya. Si Ira. Ngunit hindi na siya si Ira. Binalikan niya ang kwintas. Inabot sa akin. Balik mo sa lupa ang dapat ilibing. At ikaw, alamin mo kung sino ka talaga. Nang hawakan ko ang kwintas, dumilim ang paligid. At sa loob ng isip ko, bumalik ang boses ng babae mula sa panaginip. Paulit-ulit. Akin ka, kahit di mo alam, pero ngayon may dagdag na.
Isang linya na sinigaw niya habang sinusunog ang sako sa panaginip, kung hindi ikaw ang pinili. Bakit ikaw ang nabuhay? Pagmulat ko ng mata, mag-isa na ako sa ilalim ng punong mangga. Sa harap ko ang mutya, basag. Ang singsing, itim na. Ang kwintas, umiinit. At sa likod ko may kamay na dahan-dahang humahawak sa balikat ko. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko na rin alam kung ano. Pero alam kong hindi pa ito ang wakas. At kung ako man ang susunod. Sana, alam ko na kung sino talaga ako bago pa nila kunin ulit ang hindi dapat na buhay. Hindi ko na alam kung ilang minuto akong nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Basa ang likod ko sa pawis kahit malamig ang gabi. Ang hangin parang humihinga. Parang may buhay. At sa bawat ihip nito, naririnig ko ang mga bulong. Pabulong. Paulit-ulit. Kung hindi ikaw ang pinili, bakit ikaw ang nabuhay? Hawak ko pa rin ang kwintas. Mainit ito. Parang puso ng isang taong galit na galit. Sa lupa sa harap ko, naroon ang mutya, wasak na. Pero kahit basag, kumikisla pa rin ang mga tipak nito. Parang nanlilimos ng huling lakas. Parang may hinihintay. Isang hakbang sa likod ko, naramdaman ko na ang presensya niya. Si Era. O kung ano man ang natira sa kanya. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya nagsasalita. Pero ang mga mata niya lumuluhan ng itim na likido, parang langis. Parang usok. Parang bumabalik lahat ng kasinungalingan sa anyo ng lason. Anong gusto mo sakin? Tanong ko, mahina. Ako lang ba talaga ang kailangan mong patayin? Patayin? Mahinang tawa niya, puno ng lungkot. Hindi ko gustong patayin ka, Jasper. Gusto kong makasama ka sa kabilang panig. Dahil doon, hindi tayo kailangang mamili. Doon, sabay tayong mabubuhay. Pero hindi tayo nabuhay sa iisang paraan, Ira. Lumapit siya. 1. 2. 3 hakbang. Hanggang sa magkalapit na ang mga mukha namin. Sa dilim ng mga mata niya, nakita ko ang sarili ko, hindi bilang tao, kundi bilang isang lihim. Isang anino na piniling manatili. Isang pagkukulang ng isang ina. Isang paglalaban na hindi kailanman tinapos. Ikaw ang nagsimula ng lahat, bulong niya. At ikaw ang magtatapos nito, sagot ko, sabay hawak sa kwintas. Bigla siyang umatras. Nagsimula nang umiyak ang paligid, ang mga sanga, ang lupa, ang mga alitaptap na umiikot sa paligid ng manggahan. Tila ba may nilalang sa likod ng bawat dahon, bawat ugat, bawat anino. At lahat sila tumatawag sa huling sakripisyo. Biglang sumigaw si Ira, hindi ng galit, kundi ng takot. Nandyan na siya. Nandyan na siya. Napaikot ako. Walang ibang tao. Pero sa paligid, bumuka ang lupa. Umangat ang mga ugat. Ang punong mangga sumabog ang isang bahagi. Lumitaw mula sa ilalim ang isang hugis katawan, baluktot, walang mukha pero may kwintas din isang nilalang na mas matanda pa sa kasaysayan. Siya ang bantay. Ang tunay na uhaw. Tumigil si Era sa paghinga. Pumikit. At sa sandaling iyon, parang bumulusok ang lahat. Bigla siyang tumakbo. Papunta sa nilalang. Hindi ako nakagalaw. Jasper, ito ang totoo, pero hindi na niya natapos. Sa isang iglap, lumamon sa kanya ang dilim. Para siyang isinara sa isang bangungot na hindi na kailanman mabubuksan. Isang pilik ng hangin. Isang kaluskos. Si Era wala na. Sa lupa, naiwan lang ang kanyang alikabok. At ang lumang kamera niya basag. Tumigil ang mundo ko. Ang huling taong naniwala sa akin, ang huling bahagi ng sarili kong nakaraan, nilamon ng dilim. At ako na lang ang natira. Walang armas. Walang lakas. Pero may isa akong hawak. Ang kwintas. Inangat ko ito. At sa loob ng mutya nito, nakita ko ang isang piraso ng larawan, si Mama. Hawak-hawak ang isang sanggol. At sa tabi niya si Ira, nakangiti. Magkahawak sila ng kamay. Hindi ako ang hawak niya. Ako ang nasa malayo.
Nakatayo. Nanonood. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi ako ang mahal niya noon. Ako ang iniwan niya. Napapikit ako, napaluhod. Hindi ako pinili pero ako ang natira. At doon, pumutok ang mutya. Isang liwanag ang bumalot sa katawan ko. Ang mga ugat sa lupa, umurong. Ang hangin, tumigil. Ang kwintas, unti-unting naging abo. Tumayo ako, hawak ang basag na mutya sa isa kong palad. At sa harap ko ang nilalang. Ang bantay. Wala siyang mukha. Pero ang anyo niya, nababalot ng mga aninong umiiyak, mga mukhang nawawala, mga matang hindi makapikit. At sa lahat ng iyon nakita ko ang isang mukha na matagal ko nang iniiwasan. Mukha ko. Ako ang susunod, hindi ba? Tanong ko mahinahon. Walang sagot. Pero alam ko na ang totoo. Kung kailangan mo ng alay, kunin mo na. Pero hindi para sa utang ng nanay ko. Kundi para sa sarili ko. Hawak ang mutya, tinusok ko ito sa dibdib ko. Isang kirot. Isang liwanag. Isang sigaw. Ang lahat ng tunog nawala. At nang imulat ko ang mata ko, wala na ako sa manggahan. Nasa loob ako ng bahay ng tiyuhin. Sa sala. Maaga. Umaga na. Tahimik. Pero may kakaiba. Sa lamesa may litrato. Ako. Si Era. Si Mama. Si tiyuhin. Lahat kami nakangiti. Parang pamilya. Pero may isang detalye. Sa leg ni Mama suot niya ang kwintas. Sa tabi ng litrato ang basag na mutya. At sa ilalim ng lamesa may isang sulat. Kung mababasa mo to ibig sabihin, pumili ka. At hindi na kita kailangan pang gabayan. Hindi mo na kailangang malaman lahat ng totoo. Pero sana, sapat na ang alam mo para maging ikaw. Wala pang isang minuto, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko si Era. Pero bata pa siya. Wala pang 10 taon. Nakangiti. Kuya Jasper. Hindi ako nakasagot. May kwento ka na naman, di ba? At doon bumalik ang linya. Kung hindi ikaw ang pinili, bakit ikaw ang nabuhay? Pero ngayong pagkakataon, ako na ang sumagot sa sarili ko. Dahil ako ang pipili sa sarili ko ngayon. Pero bago ko maisara ang pinto, sa likod ni Ira. May isang anino. Hindi gumagalaw. Pero nakatingin. Mata lang. At sa kamay nito hawak ang basag na mutya. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo. Papayag ka ba? O tulad ko pipiliin mo ring manatili? Kahit alam mong hindi ka dapat nabuhay. Pagmulat ng mata ko, liwanag ang bumungad. Walang apoy. Walang sigaw. Wala na ang punong mangga na tila matagal nang pinagmulan ng lahat. Tahimik ang paligid, malinis ang hangin, parang bagong gising na mundo. Pero hindi ito kapayapaan. Isa lang itong paghinto. Parang hininto muna ng tadhana ang delubyo para makahinga ako, kahit sandali lang. Nasa kama ako sa lumang bahay ng tiyuhin. Maayos ang higaan, may mangkok ng lugaw sa tabi, at isang basong malamig na tubig. Parang may nag-alaga sa akin. Pero walang tao. Tumayo ako. Mabigat pa rin ang katawan, parang kabibigay lang ng kaluluwa sa giyera. Dumaan ako sa sala. At doon ko siya nakita. Si Era. Nakaupo sa sulok, nakatalikod, may hawak na piraso ng papel. Walang tunog. Hindi gumagalaw. Ira, mahina kong tawag. Lumingon siya. Hindi siya bata. Hindi rin siya ganap na matanda. Parang nasa pagitan ng mga panahong nakalimutan ng oras. At sa mga mata niya wala nang galit. Wala na rin yung dating lungkot na bumabalot sa kanya. Kundi katahimikan. Buhay ka, sabi niya, parang siya mismo ay nagulat. Sagot ko. At ikaw din. Tumayo siya. Hinawakan ang basag na mutya sa lamesa. Maingat. Parang delikadong salamin. Tapos ay iniabot niya ito sa akin. Hindi ko na kailangan to, sabi niya. Sa'yo na.
Ikaw ang huling gumamit. Sa'yo ito natapos. Tinanggap ko ang mutya. Basag, pero parang mas kumpleto na siya ngayon kaysa noong buo pa. Sa bawat bitak nito, may liwanag na mahina pero buhi. At sa gitna, isang maliit na larawan. Ako. Si Era. At si Mama. Wala ni isa sa amin ang nakangiti. Pasensya ka na, bulong ni Era. Hindi ko sinabi lahat. Takot ako noon. Galit. Pero mas takot akong tuluyang mawala ka. Pero nawala ka pa rin, sagot ko. Tumango siya. Lumapit. Umupo sa tabi ko. Hindi lahat ng nawawala talaga. Minsan, binibigyan lang ng oras para tahimik na umiyak sa ibang mundo. Tahimik kaming nagkulong sa katahimikan. Dalawang kaluluwang pagod sa laban. Dalawang nilalang na parehong iniwan at pinilit mabuhay. Nilingon ko ang paligid. Wala na ang mga multo. Wala na ang aswang. Wala na ang mga bulong. Pero naiwan ang bakas, mga upuang nabasag, mga kandilang di na naabutan ng apoy, mga litrato sa dingding na kupas na. Tiningnan ko ang isang lumang litrato ni Mama, nakasabit sa tabi ng altar. Doon, nakangiti siya. Wala siyang suot na kwintas. Pero may hawak siyang bata, ako. At sa likod ng litrato, may nakasulat. Patawarin mo ako kung hindi kita nabigyan ng sagot. Pero sana, mabigyan kita ng katahimikan. At doon ako tuluyang bumigay. Umiyak ako. Hindi sa sakit. Hindi sa takot. Kundi sa wakas may natanggap akong sagot. Hindi lahat ng iniwan ay kinalimutan. Minsan, kailangan lang nating lumusong sa dilim para mahanap ang bahaging sinadyang itago, hindi para saktan, kundi para protektahan. Bumalik ako sa manggahan isang hapon. Wala na ang mga sanga. Wala na ang lihim. Pero sa gitna ng lugar may tumutubong punong bagong sibol. Maliit. Berde. Buhay. At sa tabi nito may nakaukit sa lupa, kung hindi ikaw ang pinili baka ikaw ang pinili ng gabi. Ngayon, iba na ang bigat ng mga salitang yon. Noon, tinuring ko iyong sumpa. Ngayon, parang paalala. Na minsan, ang gabi ang tanging matitira para sa mga nilalang na iniwan ng liwanag. Bumalik ako sa bayan. Si Tiyuhin, wala na. Nawala isang linggo bago ang huling gabi sa manggahan. Pero ang kanyang luma at bulok na tricycle naroon pa rin. At sa likod nito, nakasabit ang rosaryong minsang ginamit sa panalangin. May mga dugo pa. Wala nang ibang kamag-anak. Wala ring kasiguruhan kung totoo lahat ng nakita ko, o kung bahagi lang ito ng pamanang sakit ng dugo namin. Pero isa lang ang sigurado, ako na ang tagapagdala ng katotohanang hindi kayang sambitin ng iba. Nakita ko si Mang Simeon, ang matandang albularyong dati inaakalang baliw. Ngayon, tahimik lang siya sa tindahan, nagbubuo ng mga anting-anting. Pagkakita niya sa akin, mumiti siya. Pero walang sinabi. Walang tanong. Walang sermon. Pero nang lumapit ako, iniabot niya sa akin ang isang bagay. Isang maliit na supot. Sa loob, isang tuyong bulaklak, isang piraso ng abo, at isang bagong mutya, walang basag. Kung sakaling bumalik ang gabi, bulong niya, huwag mong kalimutan kung sino ka. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero tinanggap ko ito. Kasi sa mundo naming to, minsan ang mga baliw lang ang may hawak ng totoong katinuan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong bumalik sa normal. Umupa ako ng maliit na kwarto sa bayan. Naghanap ng trabaho. Nagsimula ulit. Minsan, may mga gabi pa ring hindi ako makatulog. Naririnig ko pa rin ang mga bulong. Nakikita ko pa rin si Era sa panaginip. Minsan bata, minsan matanda, minsan multo. Pero hindi na ako natatakot. Kasi alam kong kahit hindi ako pinili ng liwanag, pinili ako ng kadiliman para maging bantay ng liwanag na natitira. Minsang habang nakatitig ako sa basag na mutya sa lamesa, bigla kong naalala ang isang tanong, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo. Papayag ka ba? Ngayon, may sagot na ako.
Papayag ako basta alam kong sa dulo may ililigtas ang gabi. At doon, narinig ko ulit ang tunog. Yung kaluskos. Yung halinghin. Yung malamig na ihip. Lumapit ako sa bintana. Walang tao. Pero sa anino ng punong mangga sa malayo may nakatayo. Nakatingin. Hindi gumagalaw. At sa kamay nito hawak ang parehong mutya. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako umatras. Tinignan ko lang siya habang ang luha ay bumagsak ng tahimik sa basag na mutya sa lamesa. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?